Kahit hindi ko sila kadugo, minahal nila ako na parang pamilya. Hindi nila pinaramdam sa akin na mag-isa ako. Hindi nila pinaramdam sa akin na isa akong kahihiyan at wala silang ibang ginawa sa akin kundi ang mahalin at damayan ako. By the way, Samantha, you're invited for my upcoming wedding. Bumalik ako sa ulirat nang marinig ko ulit ang makakarinding boses ni Sofia. My time is gold, Sofia. At hindi ako basta-basta nagbibigay ng oras sa isang bagay na wala namang kwenta. Nakangiting sabi ko bago ako sumubo ng pagkain. Really? Bakit? Masakit ba makita ang mahal mong ikakasal sa akin, Sam? Sarkastikong sabi nito, dahilan para tumawa ko. Napatigil ako sa kain at tumawa. Mahal? Sinong mahal ko? Ang fiancé mo? Are you crazy? Dream on, Sophia. Kahit paulit-ulit kayong magpakasal, wala akong pakialam. And it's not worth it for my love. Bakit ko mamahalin ang fiancé mo kung sa una pa lang hindi naman karapat dapat mahalin? I said while smiling. Huminto sa kain si Kiel at tiningnan ako. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang nasa mukha nito dahil hindi ko makita. Malayo ito sa akin. Liar? Bakit hanggang ngayon wala ka pang asawa? Fiancé, boyfriend, because obviously, you still love my fiancé. I groaned. Umupo ako ng maayos at uminom ng juice na nalapag kanina ng babae. Ang dami kasing nakapila, Miss Perez. Kaya mahihirapan talaga yung mamili. Si Megs ang sumagot habang tumatawa. Ngumiti din ako at tumingin kay Sofia. I can have all men I want, Sofia. I am not a model for nothing. Makahulugan kong sabi, bago ko tinapos ang pagkain ko at tumayo. Napatingin sa akin ang lahat ng tumayo ako. Nawalan ako ng gana. Malamig kong sabi pagkatapos kong pinunasan ang gilid ng labi ko. Nginitian ko si tita ng makahulugan. Kukunin ko ang anak ko. Lumabas kaagad ako sa conference room at hindi na sila tiningnan ulit. Kaagad kong kinuha ang susi ko sa purse ko at kaagad lumabas sa lift. Lumakad ako sa mahabang lobby at kaagad tumambad sa akin ng mga empleyadong natigil sa pagtatrabaho at napatingin sa akin na napapamaang. Hindi ko sila pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Ang ganda niya sa malapitan. Rinig kong sabi ng isang tao na nadaanan ko. Tiningnan ko ito at nginitian at nagpatuloy lang sa paglalakad. Napahinto ang iba sa pagtatrabaho at bahagya akong kinuhanan ng picture. Hindi ko sila pinansin at lumabas kaagad at nilagpasan ng guard na natulala pa. Pinatunog ko kaagad ang kotse ko at pumasok. Sinuot ko ang seatbelt ko bago ko pinahururot ang sasakyan. Kumalabog ang dibdib ko at hindi ko maiwasang hindi matakot sa kaba. Wag naman sana. Huminga ako ng malalim at mas lalong binilisan ang pagmamaneho. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Dahilan para masaktan na ako. Humigpit ang hawak ko sa manibela habang nagmamaneho. Mas lalong bumundol ang tibok ng puso ko ng ilang sandali pa. Natanaw ko ng bahay. Sunod-sunod ang pagtibok ng puso ko. Para akong mahihimatay sa sobrang kaba. Tumingin ako sa gate nitong nakabukas at ilang sandali pa lumabas doon ng isang kotse. Binuksan kong pintuan ng kotse ko at lumabas ako. Sinuot kong sunglasses ko at sombrero ko upang hindi ako makilala na kung sino. Dahan-dahan akong lumakad sa gitna ng daan upang makapunta sa harapan ng bahay. Nanatiling nakabukas ang gate at kung pwede lang, pasukin ko na ito, ginawa ko na. Napahawak ako sa puso ko sa sobrang kaba. Natatakot ako at hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng kaba. Naaalala pa ba ako ng anak ko? Did he still love me? Hindi ba siya galit sa akin? At masasagot ko lang ang mga katanungan na yan kung makikita ko ang anak ko. Pinunasan kong luha kong tumulo at kinalma ang sarili. Dapat akong magtiwala. Matalino ang anak ko at alam kong maiintindihan nito kapag nagpaliwanag ako. Lumapit ako sa gate dahil gustong-gusto kong makita kung sino ang nasa loob. Sumilip ako dito, pero kaagad napunta ang mata ko sa bolang gumulong palabas sa gate. Wait! Nagulat ako nang marinig kong boses ng anak ko palabas habang hinabol ang bolang gumulong. Nagtago kaagad ako at sumandal sa concrete. Nakita ko kaagad ang anak kong tumakbo palabas. Nakatalikod ito sa akin habang pinupulot ang bola. Nanikip kaagad ang dibdib ko nang makita kong likod nito. Tumulo ang luha ko at kaagad kong tinanggal ang sunglasses ko at sombrero. Naka-short tulad kahapon pero iba na ngayon.
Naka-short ito na naka-t-shirt at naka-sandals lamang. Habang hawak-hawak nito ang bola na hinabol nito kanina. Hinabol kong hininga ko. Austin? Mahina ang boses ko nang sinambit kong pangalan nito. Natigilan si Austin at kaagad tumingin sa paligid hanggang sa napunta ang mata nito sa akin. Parang pinipiga ang puso ko nang makita kong mukha nito. Tumingin sa paligid ang anak ko nang marinig nitong tawag ko, kahit mahina lang ang boses ko. Hanggang sa napunta ang mga mata nito sa akin. Nagkatinginan kami. Halos sabuling kong hininga ko nang makita kong mukha nito. Hindi ko alam kung anong reaksyon niya kasi nanlalabong paningin ko dahil sa luha na gusto nang umagos. Tumulot agad kong pinunasan. Nagtagal ang paningin sa akin ng anak ko bago umiwas ng tingin at tumingin sa ibang direksyon. Nadurog ang puso ko. Kumurap-kurap ito at kinusot-kusot ang mga mata na para bang namamalikmata lang ito. Ibinalik niya ulit ang paningin sa akin at nagtagal na. Lumipad ka agad ang palad ko sa bibig ko upang pigilan ang paghagulhol nang makita kong reaksyon nito. Kumurap-kurap ito na parang namamalikmata lang na makita ko. Kinusot nito ang mata na para bang nananaginip lang ito. Hindi, anak. Umiling ako habang pinigilan ang pag-iyak. Nanghina ako habang sunod-sunod umagos ang mga luha ko na parang ulan. Umiwas ulit ito ng tingin at ibinalik ulit sa akin. Palipat-lipat ang tingin nito sa ibang direksyon at sa akin. Parang pinipiga ang puso ko. Austin, naku batang ka. Anong ginagawa mo dyan? Baka masagasaan ka. Sigaw ni Manang mula sa loob. Kaagad lumipad ang pareho naming mata ng anak ko kay Manang na tumakbo palapit sa anak kong nakatingin na sa akin ngayon. Hindi matanggal ni Austin ang paningin sa akin. Nanghina ako. Gusto kong tumakbo palapit dito at yakapin ng mahigpit. Napalingon din si Manang sa banda ko kung saan nakatingin si Austin. Nalalabong paningin ko dahil sa luha na sunod-sunod umagos. Hindi na ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Pinipiga ang puso ko. Manang? Did you see what I see? Parang nakikita ko si Mommy. Or I am just hallucinating. Nanginginig ang boses ng anak ko habang nakatingin sa akin. Laglag ang panga ni Manang habang nakatingin sa akin. Humakbang ako ng isang beses kahit na nangihina ako. She's moving, Manang. Nananaginip ba ako? Sunod-sunod na tanong ng anak ko. Humiling ako habang palapit ako dito. Diyos ko. Samantha, iha, ikaw ba yan? Si Manang nagulat na bumalik ito sa ulirat. Tumango ako pero nanatili ang paningin ko sa anak kong nakamaang habang nakatingin sa akin. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Sobrang kagalakan ang nadarama ng puso ko habang nakatingin dito. Mommy? Mommy! Sigaw yun ng anak ko at kaagad binitiwan ng bolang hawak nito at kaagad tumakbo palapit sa akin. Ang kaninang dahan-dahan kong lakad ay tinakbo ko na upang salubungin ang anak kong umiiyak. Niyakap ko kaagad ito ng tuluyan akong nakalapit. Inangat ko ito pero muntik nang mabitiwan dahil ang bigat nito pero kinaya ko. Yumakap ito sa leeg ko at paulit-ulit sinasambit ang mommy. Pinipiga ang puso ko. Mahigpit ang yakap nito sa leeg ko habang ang dalawang binti nito ay nakapulupot sa bewang ko. Pareho kaming umiiyak at humahagulgol. Sa wakas na yakap kong anak ko sa 5 taon kong pangungulila. Where have you been? Where have you been, Mommy? I was waiting for you almost years. Where have you been? Sumbat nito sa akin habang umiiyak. Pumikit ako nang mariin ang marinig kong boses na merong hinanakit ng anak ko. Mas lalo akong naiyak at mas lalong niyakap ang anak ko. I'm sorry. Nandito na ako. Hindi ka naiiwan ni Mommy. I whispered painfully. Humagulgol ang anak ko na ikinadurog ng puso ko. Mas lalong humigpit ang yakap nito sa akin. Lumapit din si Manang sa amin at pareho kaming niyakap. Napapikit ako dahil ang sarap ng pakiramdam ko. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na muli mong nakita ang anak mo. Ang sarap sa pakiramdam na muli mong nahawakan at nayakap ang anak mo. Saan ka ba galing? Hinanap ka niyan, araw-araw at gabi-gabi. Bulong ni Manang sa akin na mas lalong nagpalakas ng iyak ko. Mas lalo kong niyakap ang anak ko. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. I'm sorry, Austin. I'm sorry, anak.
Hinging paumanhin ko dito habang umiiyak. I miss you so much, Mommy. Sagot nito sa akin na mas lalong nagpadurog sa puso ko. Meron palang ganito, no? Sa sobrang saya mo nasasaktan ka na. Sa sobrang saya ko nasasaktan ako. Humiwalay na sa amin si Manang at ginamit kong pagkakataon na yon para ilapag na ang anak ko dahil sa bigat nito. Nilapag ko ito sa lupa at kaagad kong nakita ang mukha nitong mugtong-mugto ang mga mata. Parang may mainit na kamay ang humaplo sa akin. He still remember me? He's still looking at me intently and slowly. The way his eyes moved from far to far. Para niya akong inaalala. Ganun pa rin naman ang mukha ko at hindi nagbago. Nagulat ako nang niyakap ulit ako ng anak ko at umiyak ulit. Hinaplos kong likod nito. Sunod-sunod pa rin umagos ang luha ko. Pinipiga ang puso ko. Mas lalong humigpit ang hawak nito sa akin. Akala ko iniwan mo na ako. Akala ko hindi ka na babalik. I was looking for you for almost years, Mom. Walang araw na hindi kita hinanap. But Lola and Tita Sofia kept saying na iniwan mo na ako. I was hurt, Mommy. I miss you so much. Sunod-sunod na sabi nito na mas lalong nagpadurog sa puso ko. I'm sorry. Hindi na aalis si Mommy. Bulong ko dito dahilan para maramdaman ko ulit ang yakap nito sa akin. Hinaplos ni Manang ang likod ni Austin para patahanin sa pag-iyak. I miss you so much. Please, don't leave me again. I don't want you to leave again. I was hurt, Mommy. I feel like I'm alone. I was hurt when I heard Daddy to denied me and that I am not his son. Naramdaman kong hinanakit nito. Akong nasasaktan para sa anak ko. Narinig niya na hindi siya tinanggap ng kanyang ama. Mas lalong nadurog ang puso ko. Hayop ka, Kiel. Pati anak ko wala kang patawad. Pati anak ko sinaktan mo. Mga hayop kayo. Hindi ko ma-imagine ang anak ko habang naririnig niya yun. Akong nasasaktan. God, hayop ka, Ezekiel. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa anak mo. Sinusumpa ko yan. I'm sorry. Hinging paumanhin ko. Niyakap ko ito ng mahigpit at hinalikan ng pisngi nito. Matagal bago ko tinanggal ang labi ko sa pisngi nitong merong umaagos na luha. Napatigil lamang ako nang merong humintong SUV sa harapan namin. Kasunod doon ang dalawang BMW at van na kotse. Bumukas ang pinto ng BMW at SUV at lumabas doon si Sofia at ang aking ina. See, Mom? Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya to nawala sa building dahil balak nitong kunin si Austin. Si Sofia ang nagsalita. Kaagad kong inangat ang anak ko at ibinalik sa mga bisig ko. Galit ko silang tiningnan ng tuluyan na silang nakalabas. Lahat sila andito sa harapan ko habang nakatingin din sa akin. Kung kanina kaya ko pang maitagong galit ko, ngayon hindi na. Galit ang ipinakita ko sa kanilang muka. Humakbang ng isang beses ang aking ina dahilan para mapatingin ako dito. Galit ko rin itong tinangnan dahil sa isa ito sa nagpahiwalay sa amin ng anak ko. Nangingilid ang luha ko habang nakatingin dito. Tiningnan ko sila isa-isa pero natanggal ang paningin ko kay Kiel na walang emosyon. Habang nakatingin sa amin ang anak kong hanggang ngayon, umiiyak pa rin. Naninikip ang dibdib ko. Hindi mo pwedeng kunin ang apo ko. Mahinahong sabi ng aking ama, dahilan para mapatingin ako dito. Umusbong ang galit ko at mas lalo kong niyakap ang anak ko. Apo? Who are you again? Mr. Perez? Sino ka para pagsabihan ako? Sino ka ba? Galit kong sabi dito dahilan para manahimik ito. Napatingin ako sa aking ina na namumungay ang mga mata habang umaagos din ng luha. Tumaas ang kilay ko nang makita kong mga luha nitong umaagos din. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Wala akong ibang nararamdaman ngayon kundi ang galit sa mga taong nasa harapan ko ngayon. Wala akong ibang naramdaman ngayon kundi ang pagkamuhi para sa mga taong kaharap ko ngayon. Kukunin ko ang anak ko. At kung meron kayong balak pigilan ako, galit at seryoso kong sabi. Nahagip ng paningin ko si Tita Zoe, Migs at ina na palapit sa amin ni Austin. Try me. Hamon ko sa kanila. Walang nagsalita sa kanila at nanatiling nakatingin sa akin. Galit ako ngayon. Lalong-lalo na nung nalaman kong pati anak ko sinasaktan nila. Aabot tayo sa korte.
Galit kong sabi. Nagulat sila sa sinabi ko. Austin, apo. Si Mrs. Perez, habang lumuluhang nakatingin sa anak ko at sa akin. Namumungay ang mata nito, tila nagmamakaawa. Meron itong gustong sabihin pero hindi sinabi. I hate you, Lola. You never treated me as your grandson. Hinanakit ng anak ko. Napapikit ako nang marinig kong hinanakit na boses nito. Natahimik ang aking ina sa tinura ng aking anak. Natahimik talaga silang lahat at ginamit kong pagkakataon na yon para makaalis na. Let's go. Manang, sumama ka na. Sabi ko kay Manang at kaagad itong sumunod sa amin. Hinagis kong susi ko kay Megs. Hudyat na siya nang magmaneho ng kotse ko. Hindi ko na sila tiningnan at kaagad akong pumasok sa van. Nakasunod si Manang at si Tita. Napapikit ako dahil makakatabi ko na ang anak ko sa pagtulog. Hinalikan ko ito sa noo. Ezekiel's POV. Sinundan ko sila ng tingin habang nakatalikod ito sa amin. Lumipad ang tingin ko kay Austin na umiiwas ng tingin sa akin at mas lalong siniksik ang mukha nito sa leeg ni Sam. Bumigat ang dibdib ko na hindi ko alam kung anong dahilan. Mas lalo itong yumakap kay Sam. Hindi ko alam kung bakit bumibigat ang dibdib ko. Narinig ko agad ang mumunting hagulgol ni Tita. Tiningnan ko at nakita kong nilapitan na ito ni Sofia. Binalik ko ulit ang paningin ko sa likod ni Sam hanggang sa makapasok na ito sa loob ng van. Hindi ko alam kung bakit labag sa loob ko. Anak ko nga ba si Austin? Damit, wala akong naaalang merong nangyari sa amin ni Sam. Merong nagbubulong sa akin na anak ko siya at meron namang nagsasabi sa akin na hindi. Pero mas pinaniniwalaan kong hindi ko anak dahil wala talaga akong naaalala. She's desperate. Nagpabuntis siya sa iba. Para lang ipaako sa akin para maikasal kami. Nilagpasan kami ng van ng ilang sandali. Sinundan ko sila ng tingin. Hanggang sa hindi ko na makita ang van dahil lumiko na ito. Napatingin ako sa aking ina na lumapit sa akin. Wala rin akong alam kung naniniwala rin ba si mama na anak ko si Austin. Dahil sa nakita nitong picture ni Sam kasamang ibang lalaki na nakahiga sa parehong kama. Doon palang pinagdududahan ko na anak ko si Austin. Dahil totoo nga ang pagkakakilala ko dito. She's a slut. Napabaling ako kina Tita na pumasok sa loob habang nakasunod si Sofia at Danica. Naiwan kami ni Tita dito. At Mama habang nakatingin sa gate nila. Bumaling ako kay Tita at nakita ko kung paano pumutla ang mukha nito. Hindi ko alam kung gaano kasakit ang mga salitang binitiwan ni Sam. Hindi ko ma-imagine kasi wala pa akong anak. Labag sa loob kong naisip ko. Parang ang bigat sa dibdib habang iniisip ko yon. Pinilig ko na lang ang ulo ko at hindi na pinansin. Pumasok kami sa bahay nila Tito nang pareho-pareho kaming nahimasmasan. Umupo ako sa pang-isahang sofa habang pinagmamasdan lang silang tulala na parang ang lalim ng iniisip. Mom, huwag ka nang malungkot. Don't worry. Bibigyan ka namin ni Kiel ng apo na kahit anong gusto mo. Biglang basag ni Sofia sa katahimikan na namagitan sa amin. Nagulat ako sa sinabi nito at hindi nakapagsalita. Si Austin lang yun, Mom. For sure, anak yun sa ibang lalaki ni Sam. Kilala niyong kapatid ko. Speaking of, kilala mong lalaking kasama ni Sam sa hotel noon, Sofia? Bigla ang tanong ko. Kumunot ang noo ko nang makita kong kinabahan ni ito. Hinintay kong sagot nito. Kilala mo, Sofia? Tanong din ni Mama. Nakita ko kung paano namutla si Sofia. Kumunot ulit ang noo ko at mataman itong tiningnan. Yes. Hindi ko naman alam na naging kabit siya ni Sam eh. See? Totoong meron silang relasyon. Dahil sinama niya pa. Tahimik ako doon at unti-unting kinuyom ang kamao ko.